Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay February 19, 2026 at pag-usapan po natin ito pong si Rodrigo Duterte na after almost a year ng kanyang pagkakakulong diyan po sa Hague, Netherlands ay haharap na po sa confirmation of charges. Ito po ay sa February 23 hanggang February 27, 2026. Pero meron pong mga sitwasyon ngayon dyan. Hindi po dadalo sa confirmation of charges ito pong si Rodrigo Duterte. Pwede po ba ito? Pwede po kasi winave niya po yung kanyang karapatan para po sa pagdinig na yan na dumalo physically. Pero ano ba ang mga kadahilanan bakit po hindi dadalo itong si Rodrigo Duterte? Sa madaling pangunawa, sinasabi niya po na siya po'y mahina na at to the extent nga na sinabi niyang handa na daw po siyang pumanaw sa kulungan. I do not know kung ito po ba ay paawa effect para sa isang Duterte na alam naman po natin, yan po lagi ang kanilang mga naratibo, magpaawa at humingi ng suporta sa kanilang mga supporter. Pakinggan po natin ngayon ito pong balita mga tol. Saksi sa pamamagitan ng sulat, sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Pre-Trial Chamber na hindi na siya dadalo sa pagdinig ng confirmation of charges. Sinabi ni Duterte sa kanyang sulat na ipinauubayan niya o in-waive ang kanyang karapatan na dumalo sa pagdinig at naiintindihan niya ang posibleng maging epekto nito. Ipinauubayan raw niya sa kanyang abogado at sa team nito ang pagsala sa mga ebidensya ng prosekusyon. Ayon sa dating Pangulo, hindi niya gustong dumalo dahil hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng International Criminal Court. Ginabulaanan din ni Duterte na pinangsiwaan niya ang extrajudicial killings. Ginagamit lang daw ito ng kanyang mga kalaban sa politika laban sa kanya. Dagdag pa ni Duterte, ayaw niya dumalo sa mga paglilitis na malilimutan din niya. Matanda, pagod at mahina na raw siya. At umaasa raw siyang irerespeto ng korte ang kanyang kapayapaan sa loob ng kulungan kung saan siya nakapiit. Nakadetine si Duterte sa The Hague, Netherlands para sa kinakaharap na kasong Crimes Against Humanity sa ICC. Naku po, no? Yun po yung kanyang mga kadahilanan. Pero alam po ninyo mga tol, kung babalikan po natin ang nakaraan, partikular po ang Quadcom hearing, sa report po na binasa nito pong si Congressman Romeo Acop, na ngayon po ay namayapa na, malinaw po ang paglalahad ng mga ginawa dito nitong si Rodrigo Duterte di umano sa mga nakalipas po na mga panahon. Kaya sa pagkakataong ito, muli po nating ipaalala sa publiko ang mga bagay-bagay na ginawa ni Rodrigo Duterte na paglabag sa batas. Ito po ay pawang mga akusasyon sa kanya. Bahagi po ito ngayon ng Crimes Against Humanity charge laban po sa kanya at sa mga co-perpetrators niya na kamakailan lamang ay pinangalanan na din po ng International Criminal Court. At ito nga po ay sina Senators Bongo de la Rosa, ang mga dating PNP chief na sina namayapa na ang isa dito si Camilo Cascolan, sina Vicente Danao, Oscar Albayalde, ang dating mga pinuno ng PIDEA na si Isidro La Peña, pinuno ng NBI na si Dante Giran, at pinuno ng Department of Justice na sa Vitaliano Aguirre II. Sa huling bahagi po ng dokumento na yon sa pagpapangalan sa kanila, nakalagay pa nga po doon, other high-ranking official from the PNP and government officials. Kaya may mga papangalanan pa po yan sa mga susunod na panahon. Pero marapatin po nating balikan kung sino po ba itong si Rodrigo Duterte. Ano po ba ang nagawa nito sa ating bansa sa mga nakalipas po na taon? Magandang gabi po sa inyo lahat. Mula po sa opening ng pangalawang yugto o season 2, kumbaga ng ating mga pagtatalakay dito sa Quadcom, ay narinig po natin ng mga statements given to us by our resource persons, Mr. Taguba, Mr. Guban, and Mr. Asierto. Atin din pong nasilip ang affidavit ni Mr. Las Cañas na ngayon ay witness na sa International Criminal Court. Kaya naman po, siya ay naka-embargo at hindi humarap dito sa atin sa Quadcom. Each of these individuals
all carried with them intimate knowledge of the inner workings of the drug trade in the Philippines. At ano po ang similarity nila? Lahat po sila ay nagsalita at nagsiwalat ng ibang version ng war on drugs at nagdawit ng mga pangalan. At dahil dito, lahat sila ay nagdusa and they earned the ire of then former President Rodrigo Roa Duterte. In the Philippines, nagsimula ang drug menace sa pag-usbong ng mga laboratory, gawaan ng droga o ang mga tinatawag na clandestine laboratories. Eventually po, narinig natin na ito ay napalitan ng business model ng pag-angkat or importation ng droga sa bansa. Malakas ang business of drug importation sa Pilipinas. Ang isa sa mga kadahilanan nito ay ang mga importer ng illegal drugs were able to skillfully exploit cracks sa ating sistema para makapasok ang droga sa ating bansa. Ang tanong, bakit parang kabisado ng mga importers na ito ang mga vulnerabilities sa ating port security? Simple lang pala ang sagot. Dahil may protection, dahil may connection. For now, I will let these headlines shown here speak for itself. Narinig po natin ng paulit-ulit at nakondisyon na rin po ang ating mga utak na galit si former President Duterte sa droga. Sabi nga po niya sa ating law enforcement, pag may sangkot sa droga, kill, kill, kill. Ngunit the link between former President Duterte and drugs begins with the testimony of two resource persons before this committee, Mr. Mark Taguba and Mr. Jimmy Guban. Ito po ang tale of two shipments, istorya ng dalawang shipment. Dalawang shipments kung saan sumabit si Mr. Taguba at Mr. Guban ay nangyari noong taong 2017 to 2018. Yan din po ang taon ng height of the war on drugs ni former President Duterte. Kapansin-pansin na kahit magkaibang shipment at ibang transaksyon ang pinag-uusapan, ang detalye ng dalawang kwentong ito ay pareho. Pareho pong bilyon-bilyon ang halaga ng syabong ipinasok. 6.4 billion in 2017 at 3.4 billion in 2018 na pareho pong nakatago sa mga gamit industrial. Metal cylinders in 2017 and magnetic lifters in 2018 parehong pumasok sa Manila International Container Port at parehong dawit ang mga pangalan ni Honorable Paulo Duterte, Attorney Mans Carpio, and Michael Yang, anak, son-in-law, economic advisor at malapit na kaibigan ni former President Duterte. Nag-testify rin si Mr. Taguba na si Pulong o si Mans ang nagbibigay ng go signal para sa mga special containers. In short, these shipments do not go out without the go-ahead of Pulong or Mans, di umano. They allegedly control these shipments. Ito po ang mundo na napasukan ni Mr. Taguba gaya ng sinabi niya sa atin dahil gusto lang niyang magnegosyo. Kung gusto mo madali, lumapit ka sa Davao Boys. Yun po ang turo sa kanya. Yan po ang ginawa ni Mr. Taguba. Lumapit siya sa powers that be. Makikita po natin dito na baka meron ngang kailangang ayusin o baguhin sa ating mga batas dahil mukhang ang mga maliliit lamang na tao ang napapatawan ng sentensya. Ayun naman kay Mr. Guban, ang may-ari ng shipment sa kanyang kwento o ang shipment noong 2018 ay sina Mans Carpio, Pulong Duterte at Michael Yang. Naulit na naman ang mga pangalan na nabanggit ni Mr. Taguba. Ayon kay Mr. Guban, hindi niya pinangalanan ang tatlong ito sa pagdinig dati sa Senado dahil sa banta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Sino ba naman ang hindi matatakot? At dahil iba ang pinangalanan niya sa Senado, siya ay sinabit sa kaso at ngayon ay nananatiling nasa kulungan. Ano po ito nakakalusot? It's a crack in our system. A crack in the Bureau of Customs. Ang TARA system. Simple lang po yung TARA system. It's grease money, lagay, given to the officials of the Bureau of Customs, among others, push them into a more simple assessment of inbound goods. Halimbawa, aabutan ng 1 million pesos,
para hindi na ma-X-ray or buksan ng container na papasok. According to the tale of two shipments na nabuo sa testimonya ni na Mr. Taguba and Mr. Guban, ito po ang estilo ng mga illegal drug importers. Magbabayad ng pera sa mga opisyal ng BOC para mabilis na makalusot ang kanilang mga shipments. Oo nga naman, di ba? Paano madidetect ang isang shipment of suspected dangerous drugs? O, pasensya na kayo mga tol ha. Muli ko po kasing ipinapaalala sa publiko yung katotohanan sa likod nito pong si Rodrigo Duterte. No? Kasi ang sistema ngayon, ang naratibo, parang biktima pa siya. Parang nakakaawa pa siya. Kaya dapat i-refresh po natin ang ating mga isipan kung ano po ba ang mga akusasyon dito po kay Rodrigo Duterte at sa mga kasabwat po niya. Mamaya, gagamitin din po natin yung mga video uploaded sa channel ni dating Senador Antonio Trillanes para balikan po natin yung samut-saring pronouncement ni Rodrigo Duterte sa bansa, sa mga kapwa po natin Pilipino at yung paglapastangan niya po sa ating Diyos. Kung simple assessment lang, walang X-ray o kahit anong form of physical examination. Ang mga nasangkot na pangalan sa ating tale of two shipments ay dapat palang matagal nang iniimbestigahan. These were all laid bare some time ago by Eduardo Asierto, an intelligence officer, a person in hiding for 6 years now just because of his intelligence report. Nagkamali siyang pangalanan, si Michael Yang. Oo, pinapapatay siya ni former President Duterte dahil sa kanyang report at dahil ginawa niya ang kanyang trabaho. At sino naman itong si Colonel Eduardo Asierto? Si Colonel Eduardo Asierto ay isang narcotics operative na nag-verify at nag-imbestiga ng mga illegal schemes na nangyayari po sa Bureau of Customs. More than the reports covering the Bureau of Customs, Colonel Eduardo Asierto prepared thorough reports which he shared with the Quad Committee on the involvement of Michael Yang, Johnson Chua, and Alan Lim in the illegal drug trade in the Philippines. Ayan po ang diagram ni Colonel Asierto kung saan makikita na si Michael Yang kasama ang kanyang mga business partners, Mr. Alan Lim. Oy, bago magkalimutan mga tol, huwag niyo pong kalilimutang mag-like sa ating programa. Yung mga nanonood po dyan na Duterte supporters, mag-dislike po kayo. And Mr. Johnson Ko ay tatlo sa critical na bahagi ng operasyon ng droga sa ating bansa. Ayon sa diagram, si Mr. Alan Lim ang local source. Si Mr. Yang ang taga-ayos ng importation site at si Mr. Ko ang distributor. Ipinapakita rin ng slide na ito kung gaano kakomplikado at organisado ang network. Ito po ay end-to-end, kompleto, from supply to distribution na may kasamang na ring money laundering operations. Itong mga personalidad na ito ay pamilyar sa atin. Ilang beses na rin lumitaw ang pangalan nila sa Quadcom. Si Alan Lim ay kilalang asawa ni Rose Nono Lim. Si Michael Yang, economic advisor of former President Duterte. And itong si Johnson Ko naman is the person known to have financed and established the infamous Dumoy Laboratory. The incident concerning the Dumoy Laboratory is where Michael Yang, as it would appear, started to build his bones in the drug trade. Matatandaan natin na ang kwento sa Dumoy Laboratory ay nagsimula mula sa dalawang container vans na dumating sa Davao, which Michael Yang and a certain Panther received. Thereafter, pumunta sila sa isang warehouse na nire-rent ni Alan C. At this time, Michael Yang's involvement in dangerous drugs was just very small. His only task was to transport precursor materials necessary to create shabu. Ang role niya po niya noong circa 2004 ay ang i-transport ang precursors mula sa port to the laboratory. Ito ang napag-usapan natin sa Dumoy raid. 6 na Chinese nationals ang namatay. Base sa raid, na-discover nila na si Alan C. at si Johnson Chua ay ang mga may-ari ng warehouses at laboratories na ni-raid. Mula po sa investigasyon natin dito sa Quadcom, nalaman po natin na hindi ma-account kung ano po ang nangyari sa mahigit 10 pang na-aresto ng mga Chinese sa raid na yon. Mahalaga po itong Dumoy raid na ito dahil ayon mismo kay former President Duterte in a recent interview, inubos daw niya ang mga sangkot dito.
Mga tol, wag niyo pong atakihin si Rolando Guerrero ha. Nag-iisang Duterte supporter po yan na matino na nanonood po sa atin. Kaya nakikiusap ako sa inyo, wag niyong atakihin si Rolando Guerrero. Hindi po yan tangang Duterte supporter. Pero halos lahat ng mga manonood ditong Duterte supporter maliban sa kanya, tanga eh. Later on in 2005, affiliates of Alan C. were arrested and warehouses rented by Johnson Chua were discovered in the provinces of Bukidnon and Cagayan de Oro. It seems that Johnson Chua did not learn his lesson from the tragic Domoy incident because after 9 years or in 2013, may mga lumabas muli na report tungkol sa illegal activity ni Mr. Johnson Chua. And it was at this time when the close relationship of Michael Yang to then Mayor Rodrigo Duterte became public knowledge. From receiving shipments of precursors from the ports and transporting them, malayo na ang narating ni Michael Yang. He eventually managed to develop contacts in the Bureau of Customs and evolved into a facilitator. Apuan, anong masasabi mo doon sa Miro na pumalit sa Smartmatic? No comment po ako dyan kasi wala po tayong pinaguhugutan dyan na ibang impormasyon maliban sa pahayag ni Secretary Larry Gadon. Kaya hindi ko na po yan tinapik at kung puputok po yan sa mainstream media, saka na lamang po natin tatalakayin. Of shipments of shabu. As mentioned, maagang nakita ni Colonel Asierto ang operation ng Michael Yang and Alan Lim. In fact, nireport niya ang mga findings na ito sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno, including the then PNP chief and even to Malacanang. Ang malungkot po dito, walang nangyari sa mga reports na ito, nabaon sa limot hanggang naungkat muli dito sa Quad Committee. Bakit kaya ganon? At parang hindi nilang pinansin ang isang report tungkol sa isang malaking drug lord. At this juncture, we wish to emphasize na itong si Michael Yang ay malalim ang pagkakatali sa Davao City. Isa sa kanyang kumpanya, DCLA Company Incorporated, operates the DCLA Plaza Shopping Mall na nireport din na may activities and transactions concerning illegal drugs. Huwag po nating kalimutan na sa pag-aaral ng Quadcom, DCLA also owns Paili Holdings Corporation, the holding company of Paili State, which constructed Clark Majestic World, where 2 Chinese nationals were arrested for kidnapping a Chinese and a Vietnamese national. Yan pong mga usapin na yan ay nakakabit naman sa Pogo. Si Asierto ang unang nagbanggit ng koneksyon ni Michael Yang. Pero imbis na umaksyon o mag-imbestiga pa ng mas malalim, former President Duterte resorted to threatening the life of Colonel Asierto. Akala ko ba war on drugs tayo? Anong nangyari? The reports relayed to us by Colonel Asierto only support the participation of several high-ranking officials, including Senator Bato de la Rosa, Director General Aaron Aquino, Senator Bongo, Director General Wilkins Villanueva, and of course, Alan Lim, Michael Yang, Li Wenxiong, Johnson Chua, and Yan Yishu. Maswerte ito si Wilkins Villanueva, hindi pa kasama sa mga pinangalanan ng International Criminal Court. Pero malaki din po ang papel niya sa war on drugs nitong si Rodrigo Duterte. Sa bagay, meron namang nakalagay doon na other high-ranking government officials eh. O, tingnan natin kung soon makakasama siya. Pero so far sa 4 po na nakikita ninyong personalidad dito po sa screen po natin, pasensya na sa Facebook, hindi nyo po nakikita. Ang tinutukoy ko po ay sina Ronald De La Rosa, Wilkins Villanueva, Bongo at si Oscar Albayalde. 3 po sa kanila, with the exceptions of Wilkins Villanueva ang pinangalanan na po ng International Criminal Court bilang co-perpetrators nito pong si Rodrigo Duterte. Umabot po sa matataas na opisyal na ito ang report ni Colonel Asierto. Inuulit ko po, walang nangyari. Nariyan din po si Arturo Las Cañas, a self-confessed former original member and hitman of the Davao Death Squad and a retired police intelligence operative and investigator. Unang lumutang ang pangalan niya sa mga investigasyon noon sa Senado noong taong 2017. Una, sabi niya walang Davao Death Squad. Ngunit binago niya ang kanyang mga binitawang
statement sa Senado at agarang itinuro si former President Duterte. Sa kanyang 186-page affidavit na nakita rin ng Quad Committee na kwento ni Las Cañas ang tungkol kay Mr. Duterte at mga taong lagi niyang kasama, whether it be about drugs or about kill orders. Nagtatandem po ang usapin ng droga at ang extrajudicial killings or EJK. Incidentally, in his affidavit, Las Cañas recounts the infamous Domoy Laboratory. Ibang tao ang nagsabi, ngunit pareho ang kwento nila. The most compelling point of the narration was the fact that Las Cañas and company supposedly received 500,000 pesos from former President Duterte himself after 11 Chinese nationals who were Shabu Laboratory chemists and workers were killed. Maaalala po natin na inamin din ni former President Duterte na inubos niya daw ang mga ito. You see mga tol, nandun na tayo eh. Pagpalagay natin na yan ay may mga ginawa talagang pagkakamali, particular sa Davao, bilang mga drug pusher o drug lords. Pero makatwiran ba sa umiiral po nating bansa bilang isang demokrasya na without due process papatayin mo ang mga tao? Papatayin mo itong mga akusado po na ito? Kung tayo po ay nasa panahon siguro ng Code of Hammurabi, yung an eye for an eye and a tooth for a tooth, makatwiran yun eh. Pero hindi, nasa demokrasya po tayong bansa. At bilang namumuno, dapat pinapatupad po natin kung ano yung umiiral na sistema dito sa atin. Kung gusto nila ng kamatayan, edi mag-rally po tayo para po isulong muli ang parusang kamatayan, hindi po sa ganitong kaparaanan. Yun ang naging problema dito. Pero ito ay katanggap-tanggap, syempre, sa mga tagahanga ni Rodrigo Duterte. At wala po tayong magagawa doon sapagkat yun po ang gusto nila. Pero ang magagawa po natin, ipakita sa publiko na ito po yung katotohanan sa likod po ng pamumuno nitong si Rodrigo Duterte. Hindi na po ito basta akusasyon lamang. Ito po ay pag-amin na mismo ni Rodrigo Duterte sa napakaraming pagkakataon. Inamin niya na rin po ito mismo sa mga hearing sa Senado at saka sa Kongreso. Bakit kaya pinapatay ni former President Duterte ang laboratory chemist and workers na isang Shabu Laboratory? Is this not a story that just seems all too familiar? As early as 2004, former President Duterte had already been issuing kill orders to those involved in the drug trade. All for the purpose of what? Eliminating these people in the name of drugs? Or in the name of... Sabi nung isang tatanga-tangang Duterte supporters, takot daw akong mamatay. Hindi ka nanonood sa akin, ano? Alam mo, almost 10 years nga akong araw-araw gustong mamatay. Salamat na lamang at binigyan ako ng pag-asa ng ating Pangulong Bongbong Marcos nang siya'y kumandidato sa pagkapangulo. At dahil doon, nagliwanag ang aking buhay. At salamat sa lahat ng mga sumuporta sa ating programa dahil muli kong tiningnan ang buhay ng maganda. Kaya wag niyo akong takot-takutin. Marami akong karanasan sa buhay na baka hindi niyo pa naranasan. Kung sinasabi ni Rodrigo Duterte siya'y nakapatay ng tao, hindi po ako iba sa kanya. Ang pinagkaiba lang namin sa parte na yon, ako po'y nagtrabaho bilang pulis. Hindi po dahil gusto ko lamang pumatay ng tao. competition. Whatever the reason, patay pa rin po sila. Just like Colonel Acerto, Las Cañas also makes the connection between Michael Young and the Domoy Laboratory. Las Cañas goes beyond the events that transpired during the raid of the Domoy Laboratory at pinapakita pa niya na si Michael Young ang naging employer ng mga Chinese nationals working as chemists and workers in the laboratory. Las Cañas also mentions a certain Alan C., who was one of the Chinese nationals apprehended and later killed. Does this not sound familiar? This is just like the tale of two shipments, two separate yet parallel incidents tied together by the same personalities involved. Maaalala din natin na nabanggit ng isa pang resource person ang pangalan ni Michael Young. Looks familiar. This web of connections among Michael Young and his associates was presented by PDEA in one of our Quadcom meetings. Dito ay makikita natin ang connections
ni Michael Yang with Alan Lin, Rose Nono Lin, Johnson Ko, Hong Jiang Yang, Eddie T. Yang, Willie Ong, all of whom have been the subject of our investigations before the Squad Committee, connected by corporations like Piley Holdings Corporation, Piley State Group Corporation, Golden Sun 999 Realty and Development Corporation, and more importantly, Empire 999 Realty Incorporated. Empire 999 Realty Corporation was discovered bago pa man lang binuo ang Quadcom. Oh, by the way, samantalahin ko na tong pagkakataon na to ha. Kasi pretty sure ako na hindi ako mamamatay dahil hindi ako bayaran. Tinetake ko na tong opportunity na ito, nakukulangin yung sahod ko this month. Marami akong babayaran kaya ibebenta ko ito pong mga toys na nakikita sa Facebook, no? Yung mga manonood po natin sa Facebook. Ibebenta ko po yung mga toys na yan. Sana mabenta ko ng maayos sa tamang halaga. Ang problema, hindi nyo po makita sa ating YouTube channel. Yung mga Dragon Ball Z collections ko po na natitira, ibebenta ko kasi kukulangin talaga yung aking sasahurin this month para po sa mga obligations ko. Ayoko naman pong matigil ang therapy ng aking anak. Ayoko naman pong matigil ang mga insurance na kinuha ko. Mamaya, isa sa mga Duterte supporters po dito, patayin ako bigla. Hindi ako natatakot mamatay, pero dapat, pag ako po'y pumanaw, sigurado yung buhay ng aking pamilya. Milyon po ang matatanggap ng aking pamilya pag pinatay niyo si Top 1. Tandaan po ninyo yan, ha? Pero di ako natatakot sa inyo. A corporation owning a warehouse in Mexico, Pampanga, where 560 kilos of shabu with an estimated cost of 3.6 billion pesos was discovered. The shabu entered the country through the port of Subic and was later on delivered to a warehouse owned by Empire 999. Madami at paulit-ulit na ang lumilitaw na koneksyon ni Michael Yang sa business ng droga. Pero nakapagtataka rin, sa gitna ng isang state policy called the War on Drugs, where thousands were killed, kahit sabi-sabi lang ang basis, wala pa rin nakakagalaw against Michael Yang. In contrast, naging maunlad at successful pa ang lahat ng kanyang businesses. We can all recall the Farmally scandal that made headlines nationwide. We find ourselves with Michael Yang yet again at the center of this Farmally scandal. Again, I will let these headlines speak for themselves. Key Farmally officials such as Wang Chuyen and Lin Ong were also quick to point fingers to Michael Yang as the financier and guarantor of the Farmally operations. The personalities we have discussed warned us very early on ang mga nasa posisyon noong 2016 hanggang 2022 ay sila mismo na nagdala at nagpalaganap ng problema ng droga sa Pilipinas. Pero ang mga warning na ito ay hindi natin narinig. They were drowned out with noise and systematically silenced and discredited. Colonel Asierto, for instance, categorically named former President Duterte, Bongo, and Bato de la Rosa as integral personalities in protecting the illegal drugs network in the Philippines. Worse, they serve as key figures in ensuring that large volumes of illegal drugs slip right through our borders. Asan ngayon si Colonel Asierto? Nagtatago dahil gusto siyang patayin ng ating former president. Incidentally, these are the people whose hands are on the purse and the sword of the Republic, and they have deftly used it. It is most unfortunate, however, that the sword was used to slit, stab, and slash the very people it swore to protect. We, the people. And the purse was used not to benefit the Republic, but to line the pockets of the few. Nilunod po nila ang bayan natin ng droga at kumita sila dahil dito. Nilunod nila ang bayan natin ng droga. Kumita sila dahil dito. Muli kong pinapaalala sa inyo ito mga tol dahil nagpapaawa ngayon itong si Rodrigo Duterte. Mamaya babasahin po natin yung letter of excuse niya para hindi po dumalo sa confirmation of charges laban po sa kanya. Isa sa mga right-hand man ni former President Duterte, sang-ayon kay Colonel Asierto, he branded former President Duterte as the Lord of all drug lords.
Napakasakit po dahil Pidigong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Siya pala ang mukha ng illegal Opo, drugs Mami. at kriminalidad. Colonel Acerto, Mr. Jimmy Guban, Mr. Las Cañas, and Mr. Taguba have all bared their stories before this Quadcom, and it is through our combined efforts, through their stories, and our interpellations where we discovered common personalities that seem to just be consistently present in all the narratives. Maraming tangang Duterte supporters na manonood ngayon sa Top 1 Opinions, no? Pero kung kayo ay nasa ang YouTube channel, mag-stay na lamang po kayo dyan. At yung mga nanonood dito po sa Top 1 Opinions, ako na po bahala sa mga tatanga-tangang Duterte supporters po na ito. But what do we make of the war on drugs? Konting silip para sa ating mga kababayan. Mukhang ang war on drugs was a convenient way to eliminate competition in the drug trade. More specifically, the local manufacturers. Let us remember, ang key feature ng war on drugs ay ang reward system. Every kill is compensated. And the bigger the catch, the higher the video. Colonel Espinido even adds that awards could go as high as 100,000, and that the system at that time was known to all policemen. It was such a strong but perverse incentive to play along with the war on drugs. The existence of the reward system is not denied. In fact, pinagmayabang pa ito ni former President Duterte at ang kanyang mga alipores. This reward system has long since existed in Davao and was transposed in the national scale noong taong 2016. Evidently, this reward system caused the systematic killing of operators of drug laboratories and chemists and those distributors who source their product from these local manufacturers. Ano po ang benefit? Open season na po for drug importers. Ang masama, isa itong naging ugat ng extrajudicial killing. Huwag po nating kalilimutan na napakarami ang namatay sa war on drugs. 30,000 ayon po sa datos. Narinig po natin ang mga pamilya ng mga naging biktima ng war on drugs. Marami sa kanila. Tapos sasabihin itong mga tatanga-tangang Duterte supporters, fake news daw yung pagsasabi ko ng mahigit sa 30,000 ang mga nangamatay sa war on drugs itong si Rodrigo Duterte. Hindi nang galing sa akin yun, mga tanga. Ayan, narinig ninyo, official record po yan sa House of Representatives. Binasa ng namayapang si Congressman Romeo Acop ang report nila. Ayon sa datos, mahigit sa 30,000 na mga Pilipino ang namatay dahil sa war on drugs itong si Rodrigo Duterte. Ang ulat naman ng PNP in particular, siyempre hindi kasama dyan yung mga extrajudicial killings, yung mga nanlaban sa kanila mahigit 7,000. Ayon kay former President Duterte, ay collateral damages. Shit happens, ayon kay Senator Bato de la Rosa. Ladies and gentlemen, the Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former President. Napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabudol. Mahirap po ang trabaho natin dito sa Quadcom. Walang gustong pumalag sa sistema. Walang gustong bumangga sa isang popular na dating presidente. Pero kami po, tulad niya ay halal ng taong bayan. Kaya ipagpapatuloy po natin ang ating inquiry at sisiguraduhin po namin ayusin ang ating mga batas upang masiguro na hindi na mauulit. Sayang lamang at naputol na yung inquiry ng Quadcom. Ano? Salamat sa membership, Tol Elena Ilarde. Ngayon, ito po yung paawa effect nitong si Rodrigo Duterte. No? Sabi po niya sa kanyang letter sa ICC, basahin ko po, I, Rodrigo Roa Duterte, wish to waive my right to attend the hearing on the confirmation of charges currently fixed for 23 to 27 February 2026. I understand the consequences of my waiving this right, which has been thoroughly explained to me by my counsel, and I trust him and his team to challenge the sufficiency of the prosecution's evidence on my behalf. I do not wish to follow these proceedings from outside the courtroom through the use of communications technology. An original copy of this waiver
and my signature is in the hands of my lawyers. Kaya malinaw dito mga tol na hindi pa rin natin makikitang muli si Rodrigo Duterte sa kanyang since ng kanyang last appearance doon po sa initial trial na isinagawa po sa kanya. Pero pagka dumating na po yung arraignment po niya, yung pagbabasa na po talaga mismo ng sakdal laban sa kanya, ayon po kay Attorney Cristina Conte na panonoorin po natin yung interview mamaya, hindi na po pwede pang hindi dumalo doon si Rodrigo Duterte. Kaya pretty sure tayo, maliban na lamang kung pumanaw ng maaga itong si Rodrigo Duterte kasi sinasabi niya na handa na siyang pumanaw, muli pong makikita ng publiko kung ano na po ang itsura nitong si Duterte. Ito daw po ang kanyang mga kadahilanan mga tol. My reasons are as follows. I do not recognize the jurisdiction of the International Criminal Court over my person. I am a Filipino citizen forcibly pushed into a jet and rendition to The Hague in the Netherlands in flagrant contravention of my country's constitution and of national sovereignty. My kidnapping was facilitated by the office of the incumbent president of the Philippines with a plane specially chartered for this purpose. The claim I oversaw a policy of extrajudicial killings is an outrageous lie. These claims have been peddled by my political opponents for many years, and my nation knows they are based on the word of individuals whose credibility has been thoroughly discredited. I do not wish to attend legal proceedings that I will forget within minutes. I am old, tired, and frail. I wish for this court to respect my peace inside the cell it has placed me. I have accepted the fact that I could die in prison. But those that desire this fate for me should know that my heart and soul will always remain in the Philippines. I am proud of my legacy and of my service in my countrymen around the world. Let no one doubt my love for and loyalty to the Filipino nation. Kaninyo ako magpabiling subugoon. Yan po ang pahayag ni Rodrigo Duterte sa kanyang letter dated February 17, 2026 to the ICC Detention Center, The Hague, Netherlands. Kaya nasa sa inyo kung maaawa kayo rito kay Rodrigo Duterte, pero muli ko po sa inyong ipinapaalala kung bakit ko po pinanood sa inyo yung pong at pinadinig sa ating Facebook page yung tinig nito pong si Congressman Romeo Acop kasi baka makalimot po tayo na ito yung mga ginawa ni Rodrigo Duterte sa nakalipas na panahon, and idagdag na rin po natin ito pong mga pinagsasasabi nitong si Rodrigo Duterte sa harapan po ng publiko. Balikan po natin ang mga mensahe po ni Rodrigo Duterte noong panahon na siya po ay Pangulo pa ng Pilipinas. Trap tayo. Utang ko na. Yan. Mahirap tayo. Utang ko na. Magtiis kayo sa hirap at gutom. Wala. I hate corruption. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw puro na ubos na. Utang na ka. Umuwi ka na. Kung yung minister ng Australia. Nirate nila. Pinahan nila na kung nagalit ako. Kasi nirate. Oo. Merong makatarungan dito na nagsasabi, mukhang ito pong tao na ito ay mabuti ang kanyang layunin. Basahin ko po ang mensahe nitong si Gosum Rafael, no? Pero wag mo po akong utusan sa channel ko. Sabi niya, wag mo silang tawagin ng insulting words. Remember, election is a number game. Paano natin sila mahihikayat to ditch the Dutertes kung panay ang tawag mo sa kanilang tanga? Unang-una, sino po ang tumatawag ng tanga sa atin at sa ating sinusuportahang gobyerno? Ang mga tangang Duterte supporters. Pangalawa, may mga iba't ibang uri ng supporter ang mga Duterte. May mga rabid DDS na kahit anong gawin mo, kahit anong paliwanag mo, hindi na magbabago ang kanilang isipan. Pumatay ng tao, okay lang sa kanila. Murahin ni Duterte ang Diyos, okay lang sa kanila. Sa tingin mo, makukumbinsin mo pa sila? Sa tingin mo, mababaligtad mo pa sila? I don't think so.
But again, inuulit ko, this is my channel. Do not teach me kung ano ang dapat kong gawin dito. No? Isa lang, pero maganda, dapat ngayon muna ang Say, tao ka ron naman. Order pag hindi lang daw mo pat yun. Kilo na mo sa bisong. Wala yung bisong, wala may silbi. Okay nung taka, kumusta ang kondisyon sa bisong sa imong asawa? Dobe? Kung sa man ang iyang kuhan, may vaginitis o wa? Paho, ano ba na? Ganun eh. Touch the vagina of your wife. Is it smelling or not smelling? You better Ito, katulad nito, tatanga-tangang Duterte supporters, sinabihan na naman ako ng tanga. Huwag kayong manonood sa tanga, please. Common sense. Pag nanood kayo sa tanga, anong tawag nyo sa sarili ninyo? yung mga adik ko dyan, kayo na lang ho ang pumatay. Kung anak niya, ikaw ang pumatay. Anak niyang adik, kayo ang pumatay para hindi masyado. Kaya may order ko rin sa dyan. Sutukin niya. Walang pakialam dyan sa iyo. Huwag din kayo manonood sa bobo. Ang tanga nyo talagang mga Duterte supporters eh. Nood kayo ng nood sa bobo. Eh di wala kayong matututunan sa bobo. Di ba? Kung sa tingin niyo bobo ako, huwag kayong manonood sa akin. Katangahan talaga yan. Yun yung sinasabi ko sa isang manonood natin dito. Ano tayo? Mananahimik na lamang. Tandaan nyo yung sinabi ni Edmund Burke. The only thing for an evil to triumph is for a good man to do nothing. Ha? Mananaig ang kasamaan kapag tayo wala tayong gagawin. Hahayaan natin na tawagin tayong tanga. Hahayaan natin na hamakin ang ating gobyerno, magpakalat sila ng fake news. Pagka ganun ang sistema, wala, magtatagumpay ang mga tatanga-tangang Duterte supporters po na ito. I don't give a shit kung anong gusto nilang sabihin. I have to kill you. Bullshit, I will kill you. Go out and kill me. And I will protect. Brother, 3 million dragado. Sabi na, ito slaughter na. Ayan po yung mga datos. Hanggang 2017 pa lang yun, If I may declare a 20,000. revolutionary government, arestado ko yung hindi ako nananakot. Just remember, I will not hesitate to declare a revolutionary until the end of my term. And I will arrest all of you. And we can go to a full-scale war against the rest. You need to declare martial law. No. Martial law, report pa akong Congress. Mag-declare ako ng revolutionary government period. Ako sa China. Ngayon, pag ayaw nila, then I will ask the Navy to bring me to the nearest boundaries dyan sa Stratford. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, dala-dala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. Then I would say, this is ours and do what you want with me. Bahala na kayo. I would stay that lane. And if you want to, yung matagal po ng ambisyon niya na Ang daming nabudol dito ni Rodrigo Duterte. After na manalo, ano ginawa niya sa West Philippine Sea? maging hero rin ako. Pinatay nila ako doon, bahala na kayong umiyak dito. I would go the riding. I don't even own it yet. No, I don't. But people perceive that as a sign that you were going to get tough with It time. was a hyperbole. Literally, it's everybody. You cannot expect to ride. I don't even know how to swim.
And if it overturns, then you lose the president along the way. So why did you say that? What were you referring to? Yeah, hyperbole. To stress. Yung sabi ko, mag-jet ski ako doon sa China. Ito kanyo. Wala ka na akong ibinroad. Istorya man lang yun. Wala ba lang kayo? Gawain na lang ninyo kaming province, yun dyan, pati Philippine province, China. I can invent. I'm coming up with Trillanes' bank deposits. All over the DBS account in Singapore has a balance of 193,000. Wala, itong produkto ng isip ko to. Tinanggalan ko lang, tignan ko talaga. Ginamit mo, kasi natya ko yan. Trillanes, ganito yan. Binasa ko, binawasan ko ng number. Wala itong invento ng... I'm losing as a matter of fact on the average. Two, it's either soldier or drug connected. I lose 2-3 policemen a day. I lose 3 to 4 policemen and soldiers a day. So I lose 4-5 soldiers and policemen every day until today. And you can be very sure of this. I'm losing on the average 6 to 8 soldier or policemen. Bakit nawala? 3 classmate ko na pulis. Pinatay. Sino pumatay? Alam na namin kung sino pero hindi ko pwedeng sabihin dito. Isa sa Antipolo, isa sa Batangas, isa sa Manila, at marami pa akong mga kasamahang pulis na napatay. Ang tanong, sangkot ba sila sa illegal na droga? Ang bintang sa kanila, sangkot. Pero, yung sirkumstansya nila sa buhay ang magsasabing hindi. Katulad ng isa kong classmate sa Antipolo na pinatay doon. Baon na baon sa utang yung tao. Ang daming loans. Kung yun po ay drug dealer, dapat makikita natin na maayos ang kanyang buhay. Nagsasabi pa sa amin na mangungutang. Anak ng teteng na yan. Kaya tama yung report dito sa binasa ni Congressman Romeo Acop na yung mga totoong involved sa illegal na droga, yon ang pinoproteksyonan, at yung mga hindi naman involved, pinagbintangan nila. At sabi nga ni Bongo, di ba? Kapag ka pulis, ninja cops kung tawagin nila, patay 1 million. Kapag ka nanlaban, 2 million pesos. Kapag ka nakulong, 500,000 pesos. Yung classmate ko sa pulis, nakatira yun sa Cainta, papunta ng kanyang duty sa Morong, tinambangan sa Antipolo, sa may sigsag. Bago mamatay yung classmate kong pulis, nakaputok. Sino yung tinamaan niya? Sino yung napatay niya? Kapwa pulis. Diba? Ako nang mahirap. Tatay mo gobyerno. Iniwan ka. Father. Hindi kami mahirap. Wala kami mahirap lang. No, my father was governor. At least alam niya maghanap buhay. But we had a nice plant and lumber. Yeah. Orchard pa kami. I had $1 million. Promise you now, in front of the soldiers and everybody. I will produce that. At sinasabi ko sa inyo, you can shoot me if it exceeds 40 million. Less than 200 million. Hindi naman ganun pala. So, nung unang lumabas yung dininay ng spokesman mo, then the following day, you agreed, ano po magsabi? Kasi walang account na 200. Little less than 3 to 6 months. I will stop criminality. Ang daming naloko, no? 3 to 6 months. Sabi ni Congressman Romeo Acop sa kanyang binasang report, si Rodrigo Duterte
ang mukha ng kriminalidad at illegal na droga. Kaya ever since, yung kanyang sinasabi po na yan na 3 to 6 months, matatapos ang illegal na droga, alam na alam niyang kasinungalingan po yan. Dahil siya mismo ang mukha ng illegal na droga at kriminalidad ayon sa Quadcom report. 3 to 6 months, malinis itong bayan na ito. Ito si Peter Lim, according to the Chief PNP, he goes in and out of the Philippines. If he has friends here, sabihin mo sa kanya, the moment he lands at Naya, he will die. He will die. Ngayon mga tol, punta na tayo. Siguro, hindi kayo dapat maawa dito kay Rodrigo Duterte. No? Nakalimutan ko pa ito, lalong-lalo na sa ginawa nito sa ating Diyos. Lapastangan ito sa ating Diyos mga tol. No? Puntahan natin kung paano po nito nilapastangan ang Diyos po natin. Kaya nagtataka ako bakit ang mga supporter ni Rodrigo Duterte nakukuha pang manalangin sa Diyos samantalang yung pinupuon nila lapastangan sa Diyos. Putang ina ka, umuwi ka ng. Putang ina ka, umuwi ka ng. Putang ina ka. Huwag yan ang pare, kasi ang pare dyan, pag nandiyan mabasbasa, lalo ka magpunta ng impyerno. Saka yung tubig niya, kinuha lang yan dyan sa pusit. Wala. Ito. Saan mo na kinuha yan? Sa holy water? Diba? Majority ng bumoto dito kay Rodrigo Duterte, Katoliko. Tapos ganyan ginagawa sa itinuturing po natin na Diyos. Diba? Ako, hindi po ako Katoliko, pero nasasaktan ako sa mga nadidinig ko na ganyan. Lalapastanganin mo. Gagawin mong katatawanan ang Diyos. Magpatawa ka na sa lahat ng mga bagay. Kahit yan ay napakabastos, baka maging katanggap-tanggap pa sa akin. Kasi after all, ang moralidad, depende sa tao. Pero dapat pagdating sa usaping pananampalataya, hindi po ito ginagawang katatawanan. Pero ano ginawa ni Rodrigo Duterte? Tuwang-tuwa pa itong mga taga-suporta niya. Nilalapastangan ang Diyos, tapos nagagawa pa nilang tumawa. Water, tapos dyan yung sa kristal, gano'n, oh. Tapos basbas. Tayo, iglesia ni Duterte. Walang bawal. Bahala ka na kung ano gusto mo. Walang bawal. Kung mag-limang asawa, sige. I challenge you now. I challenge you. You are full of shit. Magbaho rin. Nangangatwiran pa tong mga tangang Duterte supporter na ito. Hindi daw nila pastangan ng Diyos. Ayoko nang makipagtalo sa inyo. Lumayas na lang kayo rito sa aking programa. Di ko naman kayo kailangan dito. And God was lonely. And there was nobody to please him. Ngayon ko lang nalaman na ang God, malonely pala. Buti na lang ang babae. God doubted his creation. Tinawag na yung ahas, tapos binigyan niya ng apple. Kinain ni Eve.
Tapos si Eve, ginising si Adam, kumain ka rin. So kinain ni Adam. Then malice was born. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang kung ganun. Yes. Yun ang pinaka-war sa lahat. Di ba mga tol? Yun ang pinaka-war sa lahat. Tawagin mong stupido at minura mo pa ang Diyos. Tsak mo lang mo ng nanay at pati tatay mo, hindi mo na ka makasali. Tapos ngayon, may original sin ka. Kami ng klase. Anong klaseng reliyon yan? Ayan ang hindi ko matanggap. Very stupid. Bible. Sino ang nagpa-press yung Bible? Nag-printing press sila. Itong Last Supper. Who are the idiots na? Basta na lang, ginawang santo, ito ka mga to sa painting, San Isidro, San Pablo, San St. Jude, Santo Rodrigo. Your God is stupid. Totoo naman. Kasi sinabi ko, your God is not my God because your God is stupid. Mine. Ngayon, pakinggan po natin yung interview kay Attorney Cristina Conti. Ano ba yung mga mangyayari sa February 23? Panoorin at pakinggan po natin ito mga tol. Bakit nga ho ba, I'm sorry to ask you, pero bakit may mga nagsasalita pa na pwede pa daw dito sa bansa natin litisin yung mga EJK cases? Is that something that was parang anticipated ng grupo ninyo na pwede pa dito litisin ng EJK cases? Oh, yes. And in fact, may si Senator Bam, i-diretso na natin. Sige, okay. Yung sinasabi ni Senator Bam is correct, but also wrong on another note. Kumbaga, What? inilahat kasi niya yung EJK cases. Nilahat, At okay. nilahat niya na parang as if they constitute crimes against humanity. Ang crimes against humanity ay maraming panig. Yun nga, merong direct perpetrator, may indirect co-perpetrator. At yung indirect co-perpetrator, si Duterte, at siya yung, kumbaga, mastermind. May iba siyang mga katapakan, mga kasama ng criminal enterprise. Tapos may nautusan. Okay. Kaya, yung sinasabi ni Senator Bam, yung mga nautusan. Mga nautusan, palagay ko, yan ang susunod na challenge sa Philippine government. Kasi, ang ICC precisely ay nandyan only, not only, pero ang priority niya ay maglitigit nung pinakamatataas, nung pinaka-responsable. Yan. Okay. At si Duterte yun, at posibleng ilan dun sa mga ilan or lahat nung 8 na pinangalanan na co-perpetrator. Pero paano yung iba? Yun ang pwede Saan dito. eksena ang sabi nga sa complementarity, there are cases that the ICC can cover or conduct. Yeah. Pero ang complement o ang katapat naman ng counterpart ng sa Philippines, ay gawa din kayo ng sarili niyong prosecution. Okay. Pero ito naman ang problema dyan. Nagsubok na po kami, nakailan po kaming filing ng mga kaso ng paisa-isa na criminal cases. Ako nga, 20 yung as in. Ito si Senator Bam Aquino, ang daming bumabatikos ngayon, nakapwa niya po dilaw at pink. Kasi nagtataka ako dito kay Aquino, bakit niya po kailangang sabihin yon kung kailan malapit na ang confirmation of charges nitong si Rodrigo Duterte. Pinapangatwiranan ng mga nagtatanggol sa kanya, ideally daw yung ginamit niyang salita.